Para sa kanila, isa lang akong utusan na walang halaga. Isang katawang pwedeng utusan at saktan sa loob ng sarili kong tahanan. Ngunit nang gabing lamunin ng apoy ang aking balat, doon tuluyang namatay ang babaeng marunong magtiis. Hindi ako umiyak dahil sa hapdi ng sugat, kundi dahil ngayon ko lang nakita ang tunay na mukha ng mga taong tinawag kong pamilya. Nasunog man si Elena, ngunit mula sa abo nito, may bagong babaeng babangon para gumanti. Hindi ka na nga marunong magluto, mabagal ka pa kumilos. Aanhin ko ang manugang na hanggang ngayon ay pabigat pa rin sa hapag na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila matalas na kutsilyong humahati sa katahimikan ng kusina. Nakatayo siya sa may pintuan, nakapamewang, at nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Elena. Sa gitna ng usok at init ng kalan, pilit na pinapanatili ni Elena ang kanyang balanse. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak ng matinding lagnat. Ang bawat tibok ng kanyang sentido ay sumasabay sa kumukulo na sabaw sa harap niya. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inililipat ang nilulutong pagkain sa isang mamahaling pinggang porselana. Maingat ang bawat kilos niya, hindi dahil sa takot sa pagkabasag ng pinggan, kundi dahil sa pangambang muling magalit ang kanyang biyenan. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, sa gilid ng plato, nararamdaman niya ang hapdi ng mga paltos na nakuha niya sa loob ng maraming taon ng paglilingkod sa pamilyang ito. Sumasagot ka ba sa isip mo, Elena? Huwag mong subukang magpakamartir dahil alam nating lahat na wala kang ibang mapupuntahan kung itataboy kita. Muling sigaw ni Doña Consuelo bago ito tumalikod at nagmartsa palabas. Sandaling napapikit si Elena. Humigpit ang kapit niya sa hawakan ng sandok hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga binti ay nagsisimulang manghina. Parang mga kandilang unti-unting natutunaw sa ilalim ng matinding init. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing pagod na siya. Pero ang tanging lumabas sa kanyang labi ay isang malalim at nanghihinang buntong hininga. Sa kabilang silid, naririnig niya ang tawanan ng kanyang asawa, si Ricardo, at ng iba pang kamag-anak. Hindi man lang niya narinig ang tinig nito na nagtatanong kung nasaan siya o kung kamusta ang kanyang pakiramdam. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang sakit ng katawan na kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa gilid ng dingding. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Maputla, lukot ang damit, at may mga matang wala ng ningning. Sa loob ng 15 taon, ito ba ang naging kapalit ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ang maging anino sa isang bahay na hindi naman siya tunay, na itinuring na bahagi ng pamilya. Napahawak siya sa gilid ng mesa nang biglang mag-ikot ang kanyang paningin. Ang mga tunog ng tawanan sa labas ay tila papalayo, habang ang ingay ng kumukulong mantika sa tabi niya ay tila papalapit at lumalakas. Sa bawat sandali ng kanyang pananatili rito, ang tanong na bumabagabag sa kanyang kaluluwa ay tila isang nakalalasong tinik na hindi niya maalis-alis. Hanggang kailan ko ba kailangang maging alipin ng responsibilidad bago ko mapagtanto na wala na akong natitira para sa aking sarili? Ang init ng kusina ay tila nagbago ng anyo. Hindi na lamang ito basta temperatura, kundi isang mainit na haplos na dumapo sa kanyang balat. Dahil sa matinding hilo, hindi na namalaya ni Elena ang pagtagilid ng kawali sa ibabaw ng apoy. Ang mainit na mantika ay tila mga mapanirang dila ng apoy na biglang tumalsik at dumapo sa kanyang mga braso. Isang matinding hapdi ang dumaloy sa kanyang mga ugat, tila mga karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang laman. Napahiyaw siya ng mahina, isang tunog na nalunod lamang sa ingay ng musika sa sala. Ang pinggang hawak niya ay nahulog sa sahig. Nagkadurog-durog ang porselana sa tila isang pagsabog ng puting shards sa sahig na semento. Dali-daling lumapit si Doña Consuelo, hindi para tulungan ang manugang, kundi para tingnan ang basag na plato.
Elena, ano na naman ang ginawa mo? Ang mamahaling serbisyo na ito ay regalo ng aking ina at ngayon ay dinurog mo lang na parang basura. Pagkatapos ay pumasok si Ricardo, ang kanyang asawa, na may hawak na baso ng alak. Tiningnan niya ang nagkalat na pagkain at ang namumulang balat ni Elena na nagsisimula nang magkaroon ng mga paltos. Ngunit sa halip na pag-aalala, ang kanyang mukha ay nabalot lamang ng inis. Napakadungis mo na naman tingnan. Elena, hindi ba pwedeng maging maingat ka kahit isang beses lang? Nakakahiya ka sa harap ng ating mga bisita. Hindi makapagsalita si Elena. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang apoy sa loob ng kanyang baga. Tiningnan niya ang kanyang mga braso na unti-unting namumula at humahapdi. Ngunit mas masakit ang malamig na tinig ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Walang kahit isang hakbang na ginawa si Ricardo para lapitan siya. Nanatili ito sa distansyang tila takot na madikitan ng kanyang dusa. Sa gitna ng kaguluhan, isang mabigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Don Teodoro, ang kanyang biyenang lalaki, ay dumating at nakita ang eksena. Ang kanyang mga mata, na karaniwang tahimik at matimpiin, ay nagliyab sa galit. Mabilis niyang tinawid ang distansya at itinulak palayo si Ricardo sa harap ni Elena. Wala ba kayong mga puso? Ang sigaw ni Don Teodoro, isang tinig na yumanig sa buong kabahayan. Ang asawa mo ay dumudugo na at nasusunog ang balat at ang inaatupag ninyo ay ang mga basag na plato? Consuelo, pati ba ang pagiging tao mo ay ibinenta mo na rin para sa reputasyon ng pamilyang ito? Natahimik ang buong sala. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at si Doña Consuelo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay namumutla sa kahihiyan. Ngunit si Elena, sa gitna ng kanyang pagkahilo, ay nakaramdam lamang ng isang malalim at nakakangilong kawalan. Ang pagtatanggol ni Don Teodoro ay dumating ng huli, pagkatapos ng 15 taon ng pananahimik. Habang inaalalayan siya ng matanda palabas ng kusina, lumingon si Elena sa kanyang asawa. Si Ricardo ay nakatingin lamang sa sahig, hindi matagpuan ang kanyang mga mata, at mas piniling balutin ang sarili sa kanyang sariling pagdadahilan kaysa damayan ng asawa. Sa pagkakataong yon, alam na ni Elena, ang apoy na dumapos sa kanyang balat ay wala pang sinabi sa lamig na namuo sa kanyang puso para sa mga taong ito. Ang silid ni Elena ay naging kanyang piitan at kanlungan sa loob ng 3 araw. Ang amoy ng gamot at gasa ang pumalit sa samyo ng mga lutuin na dati niyang inihahain. Sa bawat paggalaw ng kanyang braso, nararamdaman niya ang hapdi ng sugat, ngunit mas matindi ang hapdi ng alaala kung paano siya tiningnan ni Ricardo sa kusina, na parang isang kagamitang nasira at hindi na mapapakinabangan. Pumasok si Doña Consuelo sa silid ng walang katok. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng pagsisisi, kundi ng pagkairita. Inilapag niya ang isang baso ng tubig sa mesa na may kalakasang tunog, sapat para magulat si Elena. Huwag mong isipin na dahil pinagtanggol ka ni Teodoro ay maaari ka nang magpakareyna dito. Malamig na pahayag ng matanda. Sinasayang mo ang pagkakataon na magsilbi sa pamilyang ito. Alam mo kung gaano kalaki ang utang na loob ng iyong mga magulang sa amin. Ang bawat paltos na yan ay maliit na bayad lamang sa lahat ng kaginhawaang ibinigay namin sa inyo noon. Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lamang siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga dahon ng mangga na sumasayaw sa ihip ng hangin sa labas. Ang mga salitang utang na loob ay dati niyang kinatatakutan, ngunit ngayon, tila isang sirang plaka na lamang ito na walang halaga sa kanyang pandinig. Maya-maya ay pumasok si Ricardo. Hindi siya lumapit sa kama. Nanatili siya sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang pantalon. Elena, nakikiusap ako. Ayusin mo ang iyong sarili. Maraming mga kliyente ang darating sa susunod na linggo.
Hindi magandang tingnan na may isang baldado sa loob ng bahay na ito. Ang salitang baldado ay tumama sa kanyang dibdib. Isang matalim at mapait na ngiti. Ang bahagyang sumilip sa mga labi ni Elena. Baldado? Pagkatapos ng 15 taon ng pag-aalaga sa inyo? Ricardo, iyan lang ang tingin mo sa akin. Huwag kang maging madrama, sagot ni Ricardo bago ito tumalikod at lumabas. Nang mag-isa na lamang si Elena, dahan-dahan niyang sinuyod ng tingin ang kanyang paligid. Napansin niya ang isang maliit na papel na nakasipit sa ilalim ng kanyang lamesita. Hindi niya ito napansin noong nakaraang gabi. Dahan-dahan niya itong dinampot. Isang lumang sketch ng isang damit. Isang disenyo na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim nito ay may maikling sulat kamay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng apoy. Ang talento mo ay hindi nakalaan para sa kusina lang. Ang sulat kamay ay kay Don Teodoro. Sa sandaling iyon, ang lamig sa puso ni Elena ay nagsimulang matunaw ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi pa siya tuluyang durog. May natitira pa sa kanya ang kanyang pangarap na matagal niyang ibinaon dahil sa pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngunit habang iniisip niya ang susunod na hakbang, isang boses ng babae ang narinig niya mula sa labas ng pintuan, humahalakhak kasabay ni Ricardo. Siya ang bagong kasambahay na pinasok ni Doña Consuelo, ngunit ang kanilang tinig ay hindi tunog ng amo at tauhan. Ito ay tinig ng dalawang taong may lihim na kinukutya ang kanyang pagdurusa. Ang bawat halakhak ay tila isang latay sa kanyang pagkatao, nagtutulak sa kanya na bumangon mula sa pagkakahiga, hindi para magsilbi, kundi para magsimulang tumayo sa sarili niyang mga paa. Teka, ang mga araw na sumunod ay naging isang tahimik na digmaan. Hindi na nagpakita si Elena sa hapagkainan at hindi na rin siya nagkusa sa anumang gawaing bahay. Ang bawat pagkatok ni Doña Consuelo sa kanyang pinto ay sinasagot lamang niya ng pananahimik. Sa loob ng silid, unti-unti niyang binubuksan ang mga kahon na matagal na niyang kinalimutan, mga gamit sa pananahi, mga tela na dati pangarap niyang gawing obra maestra at mga pangarap na dati tinabunan ng alikabok. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng isang lumang disenyo, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang dati niyang asawa na puno ng pagmamataas. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Elena, kailangan mong lumabas. Ang mga kliyente ni Inay ay nagtatanong kung nasaan ka. Sinasabi nilang ang bahay ay tila walang buhay dahil wala ang iyong mga pagkain. Wika ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng pakiusap na hindi maabot ng kanyang pagkatao. Tiningnan siya ni Elena mula sa kanyang mesa. Ang mga kamay ay may hawak pa ring lapis. Buhay ang bahay na ito, Ricardo. Sadyang hindi mo lang napapansin dahil abala ka sa ibang bagay. At tungkol sa mga kliyente ni Doña Consuelo, hindi na ako ang nararapat na sumagot sa kanila. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng anino ng dating Elena, ang babaeng madaling suyuin ng matatamis na salita. Huwag ka nang magmatigas. Nagkamali ako noong gabing iyon, ngunit huwag mo namang gawing impyerno ang buhay natin dahil lang sa isang pagkakamali. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang pagkakamali, Ricardo? Ang 15 taon ng pagtitiis, ang pagtalikod ko sa sarili kong buhay para sa pamilya mo. Isang pagkakataon lang ba para sa iyo ang lahat ng iyon? Biglang tumunog ang pintuan. Si Doña Consuelo ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ricardo, huwag mong sayangin ang oras mo sa babaeng walang utang na loob. Hayaan mo siyang mabulok sa loob ng kwartong yan. Kaya nating kumuha ng mas mahusay na kasambahay kaysa sa kanya. Ang bagong kasambahay na si Marites ay sumulpot sa likod ng matanda. May bitbit na tsa. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng tagumpay.
Isang ngisi na hindi nakalampas sa matalas na paningin ni Elena. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na siya nagagalit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malinaw na desisyon. Tama ka, Doña Consuelo. Wika ni Elena. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may diin na nagpatigil sa lahat. Ang bahay na ito ay hindi na kailangan ang aking serbisyo. Ngunit huwag kayong magkakamali. Ang pag-alis ko ay hindi dahil sa ako ay mahina. Aalis ako dahil sa wakas, nakita ko na ang halaga ng aking sarili na matagal ninyong ikinubli. Tumalikod si Elena at nagpatuloy sa pagguhit. Hindi na inalintana ang pagbabanta ng kanyang biyenan. Sa labas ng pinto, narinig niya ang pagtatalo ni na Ricardo at ng kanyang ina, isang ingay na tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat pagtalo nila ay patunay na ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Ang gabi ay nababalot ng katahimikan maliban sa mahinang kaluskos ng mga tela na itinatahi ni Elena sa loob ng kanyang silid. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang pagtahi sa kanyang sariling kaluluwa. Pinagdurugtong ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang napunit ng kawalang katarungan. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito si Ricardo, kundi si Don Teodoro. Hawak ng matanda ang isang maliit na bag na gawa sa katad. Inilapag niya ito sa mesa, kasabay ng isang malalim na buntong hininga na tila pasan ng mundo. Ang mga ito ay sayo, Elena. Panimula ni Don Teodoro. Ito ang mga gamit na kinumpis ka ni Consuelo noon pang unang taon ng inyong pagsasama. Akala niya ay maaari niyang ibaon ang iyong mga pangarap, pero hindi niya alam na ang sining ay hindi namamatay kahit patapakan. Binuksan ni Elena ang bag. Sa loob ay mga lumang sketchpad, mga gunting na may mga disenyong kakaiba, at isang makapal na notebook kung saan nakasulat ang mga plano niya para sa isang maliit na atelier. Ang bawat pahina ay naglalabas ng amoy ng lumang papel. Isang halimuyak na nagdadala sa kanya pabalik sa panahon kung kailan siya ay puno pa ng mga pangarap. "Bakit mo ito ginagawa, Tay?" tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpigil ng luha. "Dahil ako ang nagkasala," sagot ng matanda, habang nakatingin sa labas ng bintana. "Pinayagan kong maghari ang kasamaan sa bahay na ito dahil natatakot akong mawala ang kapayapaan. Pero nakita ko ang ginawa nila sa'yo nung gabing masunog ang iyong balat. Nakita ko ang kawalan ng awa sa mga mata ng aking anak at asawa. Hindi ka dapat narito, Elena. Hindi ka dapat nakakulong sa isang hawla na gawa sa mga kasinungalingan." Sa kabilang bahagi ng bahay, isang malakas na tunog ng pagbabasag nang babasagin ang umalingaw-ngaw. Sinundan ito ng boses ni Doña Consuelo na sumisigaw kay Marites. "Ano ba? Wala ka na ngang kwenta sa kusina. Pati ba ang paglilinis ay hindi mo pa magawa ng maayos?" Narinig ni Elena ang paghikbi ni Marites. Ang boses nito ay puno ng pagsisisi at pagod. Sa isang iglap, napagtanto ni Elena na ang babaeng ginamit para palitan siya ay isa ring biktima ng parehong pang-aalipin. "Kailangan mo nang umalis," bulong ni Don Teodoro. "May handa na akong sasakyan sa likuran ng mansyon. Huwag kang lilingon, Elena. Ang buhay na naghihintay sa labas ay hindi madali. Pero ito ay iyo. Ito ay malaya." Tumayo si Elena at kinuha ang kanyang mga gamit. Tiningnan niya ang silid na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Ang bawat sulok nito ay tila nagpapaalam sa kanya. Hindi siya nakaramdam ng lungkot, kundi ng isang matinding pag-asa na parang bukang liwayway na unti-unting sumisikat sa madilim na abot-tanaw. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng likod, dumaan siya sa kusina. Nakita niya si Marites na nakaupo sa sahig, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Huminto si Elena. Inilapag niya ang isang maliit na halaga ng pera sa mesa, hindi bilang donasyon, kundi bilang isang maliit na pagkilala
Sa kanilang parehong pagdurusa, paglabas niya ng bahay, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Walang ingay, walang pagpapaalam. Sa unang pagkakataon, matapos ang 15 taon, ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa sarili niyang pagkatao. Hindi siya lumingon dahil alam niyang ang nakaraan ay isa lamang abo na natangay na ng hanging amihan. Ang lungsod ay tila isang dagat ng mga ilaw na hindi natutulog. Habang ang sasakyang ipinagamit ni Don Teodoro ay humaharurot sa highway, si Elena ay nakaupo lamang sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na paglipas ng mga poste ng kuryente at mga gusaling tila mga aninong humahabol sa kanya. Ang hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ay amoy gasolina at usok. Ngunit para sa kanya, ito ang samyo ng kalayaan. Dinala siya ng sasakyan sa isang maliit, ngunit maayos na apartment sa gilid ng lungsod. Isang lugar na pagmamay-ari ng isang malayong kamag-anak ni Don Teodoro. Walang marangyang dekorasyon, walang mabibigat na responsibilidad, tanging isang maliit na espasyo na maaari niyang tawaging tahanan. Pagpasok niya, inilapag niya ang bag na naglalaman ng kanyang mga sketchpad sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagdapo ng katad sa kahoy ay tila isang hudyat ng bagong simula. Naglakad siya patungo sa bintana at tinanaw ang mga ilaw ng kalunsuran. Ang bawat kumukititap na ilaw ay tila mga bituin na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Kinabukasan, ang katahimikan ng umaga ay hindi na sinira ng mga sigaw ni Doña Consuelo. Sa halip, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga ibon sa labas at ang pagkalabit ng mga sasakyan sa malayo. Sinimulan ni Elena ang kanyang araw sa pamamagitan ng paggawa ng kape, isang simpleng gawain, ngunit sa pagkakataong ito para sa kanyang sarili. Habang humihigop siya ng mainit na kape, kinuha niya ang kanyang mga lumang disenyo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro galos at sugat mula sa kusina, ay unti-unting nakakakita ng lakas. Sinimulan niyang iguhit ang isang damit, isang disenyo na sumisimbolo sa isang ibong nakawala sa hawla. Ang bawat guhit ng lapis ay maingat at puno ng determinasyon. Samantala, sa loob ng mansyon, ang kaguluhan ay hindi matapos-tapos. Nabalitaan ni Elena mula sa isang maikling mensahe ni Don Teodoro na ang bahay ay nagkakagulo. Hindi makahanap ng matinong pagkain si Ricardo at si Doña Consuelo ay galit na galit dahil walang nakakaalam kung saan napunta ang kanyang alipin. Hindi nila alam ang gagawin. Bulong ni Elena sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang sketch. Ngunit habang abala siya sa pagguhit, may isang kumatok sa pintuan ng kanyang apartment. Hindi iyon ang katok na nagpaparamdam ng takot o panganib. Ito ay isang maingat at magalang na katok. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng may dalang mga tela at gamit sa pananahi. Siya ang may-ari ng apartment, isang matandang byuda na nagngangalang Aling Rosa na nakapansin sa kanyang mga disenyo noong nakaraang gabi. Nakita ko ang mga guhit mo sa bintana kagabi, wika ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. May nakita akong pangarap sa mga disenyong yon. Kung gusto mo, maaari nating gamitin ang espasyo sa baba bilang isang maliit na talyer. Marami akong mga kaibigan na naghahanap ng mga disenyong kakaiba at gawa sa puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na ang tadhana ay nagsisimula ng bumawi. Ang kanyang pag-alis ay hindi lamang isang pagtakas, ito ay ang pagbubukas ng pinto sa isang buhay na matagal niyang kinaligtaan. Ang apoy na dati ay nanunog sa kanyang balat ay siya na ring magsisilbing ningas ng kanyang bagong simula. Ang bawat araw sa bagong apartment ay tila isang pahina ng librong ngayon pa lamang sinusulat. Sa maliit na talyer na ibinigay ni Aling Rosa sa ibabang bahagi ng gusali, unti-unting napupuno ang silid ng mga retaso ng tela, mga sinulid na makukulay
at ang amoy ng bagong telang hinahabi. Hindi na si Elena ang babaeng laging nagmamadali dahil sa takot sa sigaw ng kanyang biyenan. Dito, ang tanging nagdidikta ng kanyang oras ay ang kislap ng kanyang malikhaing isipan. Isang hapon, habang abala si Elena sa pagtatahi ng isang bestidang may disenyong inspirasyon ng mga bulaklak na ligaw, may pumasok sa kanyang talyer. Isang babaeng elegante, may bitbit na mamahaling handbag at tila naghahanap ng isang bagay na espesyal. Siya si Mrs. Salazar, isang kilalang may-ari ng mga boutiques sa lungsod na naghahanap ng mga disenyong hindi pilit. Sino ang gumawa ng disenyong ito? Tanong ni Mrs. Salazar habang itinuturo ang sketch na nakadikit sa dingding. Ito ay may pagkaklasiko, ngunit may tapang na hindi ko pa nakikita sa mga nakaraang koleksyon. Napahinto si Elena sa pagtatahi. Bahagyang nanginig ang kanyang mga daliri, hindi sa takot, kundi sa kaba na dala ng pagkakataon. Ako po, ma'am. Ginawa ko po ito base sa aking mga naging karanasan. Nagtagal ang pag-uusap nila. Mula sa pagpapakita ng mga sample hanggang sa diskusyon tungkol sa mga materyales, naramdaman ni Elena na ang kanyang mga kamay, na dati ay pinarurusahan sa kusina, ay may kakayahan palang lumikha ng kagandahan na hinahangaan ng iba. Samantala, sa mansyon ng mga De Silva, unti-unting nakikita ang epekto ng pagkawala ni Elena. Ang mansyon ay tila nawalan ng kaluluwa. Si Ricardo, sa kabila ng kanyang pagtatangkang maging matapang, ay madalas na nakikitang nakaupo sa kusina, nakatingin sa mga pinggang hindi na kasing kinis ng dati. Ang kanyang ina, si Doña Consuelo, ay laging mainit ang ulo, laging nagrereklamo na wala nang nakakaintindi sa kanyang mga gusto. Isang gabi, nang bumisita si Ricardo sa isang sosyal na pagtitipon, nakita niya ang isang poster ng isang fashion exhibit. Ang pangalan ng featured designer ay isang pangalang hindi na niya inasahang makita pa. Elena D. Santos. Ang disenyo sa poster ay ang ibong nakawala na dati niyang nakita sa sketchpad ni Elena bago ito umalis. Ang pagkagulat ay nakapako sa mukha ni Ricardo. Hindi niya maipaliwanag ang kirot na naramdaman, hindi galit, kundi isang uri ng panghihinayang na dumaloy sa kanyang pagkatao. Ang babaeng itinuring niyang alipin ay ngayon ay kinikilala na ng mundo. Habang naglalakad siya palayo sa poster, ang bawat yabag niya sa sahig na marmol ay tila nagpapaalala sa kanya na ang mansyong kanyang tinitirhan ay naging isang malamig na bilangguan. Naisip niya ang bawat hapdi na tiniis ni Elena, ang bawat pagsusumamo nito na hindi niya pinansin. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok hindi dahil sa alak o sa galit, kundi dahil sa katotohanang nawala sa kanya ang isang hiyas na hindi na kailanman magiging sa kanya muli. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng exhibit ay tila isang paalala. Si Elena ay nasa labas na, at ang mundo ay nagsisimula nang bumukas para sa kanya, habang siya ay nananatiling nakakulong sa anino ng kanyang sariling maling mga desisyon. Ang tagumpay ay hindi dumating ng biglaan, ngunit ang bawat hakbang ay tila isang matamis na gantimpala. Sa loob ng ilang buwan, ang maliit na talyer ni Elena ay naging destinasyon ng mga kababaihang naghahanap ng kasuotan na may kwento. Hindi lang damit ang kanyang tinatahi. Tinatahi niya ang mga pangarap na dati kinalimutan ng kanyang mga kliyente. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga display sa kanyang talyer, bumukas ang pinto. Hindi ito isang kliyente. Ang lalaking pumasok ay basang-basa. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay tila mabigat sa balikat dahil sa ulan. Si Ricardo. Huminto ang paghinga ni Elena. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong ito. Ang lalaking dati nagbigay sa kanya ng matinding hapdi ay narito ngayon, nakatayo sa harap niya na tila isang aninong naligaw sa maling panahon. Elena. Ang boses ni Ricardo ay paos. Tila bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi.
Hindi ko akalaing ikaw ang designer na pinag-uusapan ng lahat. Ang ganda ng mga gawa mo. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tela ng seda. Ang lamig na dati niyang nararamdaman, sa piling nito ay wala na. Sa halip, isang matatag na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Bakit ka nandito, Ricardo? Tanong ni Elena, ang kanyang tinig ay walang bahid ng puot. Tanging isang malamig na distansya. Lumapit si Ricardo. Pilit na tinitingnan ang mga mata ng asawa. Pagod na ako, Elena. Pagod na ako sa bahay na yon. Ang inay. Hindi siya tumitigil sa panunumbat. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa akin sa pagkukulang ko sa iyo. Hindi ko namalayan na noong nawala ka, nawala rin ang lahat ng init sa buhay ko. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa labi ni Elena. Nawala ang init dahil hindi mo inalagaan ang apoy, Ricardo. Hinayaan mong mamatay ito sa gitna ng iyong mga pagkukulang. Hindi ako ang nawala sa iyo. Nawala ang pagpapahalaga mo sa taong nagbigay ng lahat para sa iyo. Pwede pa nating ayusin ito. Pagpapatuloy ni Ricardo, sinusubukang abutin ang kamay ni Elena. Babawi ako. Iiwan natin ang mansyon. Magsisimula tayo sa iba. Dahan-dahang inurong ni Elena ang kanyang kamay. Ang bawat galaw niya ay may dalang dignidad na hindi niya kailanman na ipakita noong siya ay nasa loob pa ng mansyon. Ricardo, ang pag-alis ko ay hindi dahil naghihintay ako na bawiin mo ako. Umalis ako dahil kailangan kong makita ang sarili ko sa labas ng anino mo. Ang Elena na kilala mo ay wala na. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay may buhay na sarili, may mga pangarap na hindi nakatali sa iyo, at may puso na hindi na kayang tiisin ang pagtrato ninyo. Sa labas, ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana. Lumilikha ng isang himig ng kalungkutan na tila sumasabay sa damdamin ni Ricardo. Napayuko ang lalaki, ang kanyang balikat ay unti-unting bumagsak. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pagkamayabang ay napalitan ng isang totoo at masakit na pagtanggap. Hindi ko akalaing ganito kasakit ang malaman na wala na akong lugar sa buhay mo. Bulong ni Ricardo bago siya tuluyang tumalikod. Nang makalabas si Ricardo, hindi man lang lumingon si Elena. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga tela. Ang bawat tupi ng seda ay maayos. Ang bawat sinulid ay nasa tamang lugar. Sa kanyang puso, wala nang galit. Tanging ang pagtanggap na ang nakaraan ay isang yugto na kailangang tapusin upang maging buo ang kanyang kinabukasan. Ang pag-alis ni Ricardo ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa talyer. Ngunit hindi ito katahimikang nagdudulot ng pagkabalisa. Ito ay katahimikang nagbibigay ng linaw. Sa mga araw na sumunod, ang pangalan ni Elena ay lalong nakilala sa industriya ng fashion. Hindi lang siya basta mananahi. Siya ay naging isang simbolo ng pagbangon para sa maraming kababaihan na nakaranas ng pagmamaliit. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De Silva, ang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang kawalan ni Elena ay tila isang butas na hindi matabunan ng kahit anong yaman. Ang mga kagamitan ay nakatambak. Ang mga alikabok ay nagsisimulang dumapo sa mga mamahaling antigong gamit. At si Doña Consuelo ay tila isang reynang nawalan ng kaharian. Isang gabi, dumating si Don Teodoro sa talyer ni Elena. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang formal na damit. Ang kanyang mga balikat ay tila mas mabigat. At ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod. Elena, hindi ko na kayang manatili sa mansyon. Wika ng matanda habang nakaupo sa isang silyang kahoy sa gilid ng talyer. Gumuho na ang lahat. Naghain ng diborsyo ang aking asawa, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang sariling mga ambisyon. Si Ricardo, siya ay tuluyan ng nalubog sa kanyang sariling pagsisisi. Tinitigan ni Elena ang biyenang lalaki. Tay, hindi mo kailangang dumanas ng lahat ng ito dahil sa mga pagkakamali nila.
Alam ko, sagot ni Don Teodoro, isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Ngunit ang kalayaan mo ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan ngayon. Gusto ko lang siguraduhin na ikaw ay tunay na masaya. Biglang bumukas ang pintuan ng talyer. Isang lalaki ang pumasok, si Julian, isang arkitekto na madalas bumisita sa talyer ni Elena upang magpatahi ng mga uniforme para sa kanyang mga empleyado. Sa mga nakaraang buwan, si Julian ang naging sandigan ni Elena. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraan. Sa halip hinahangaan niya ang tibay ng loob ni Elena. Elena, may balita ako, wika ni Julian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Ang exhibit na pinaplano natin sa susunod na buwan, ang pinakamalaking gallery sa lungsod, ang nag-imbita sa iyo. Napatingin si Elena kay Julian at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kislap ng saya na walang halong pait. Ang pagmamahal ni Julian ay hindi tulad ng pag-aari ni Ricardo. Ito ay suporta, paggalang, at pag-unawa. Julian, hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang lahat ng ito, sagot ni Elena. Habang nag-uusap ang dalawa, nakamasid si Don Teodoro sa isang sulok. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Elena. Ang mga mata na dati laging nakatingin sa sahig, ngayon ay matapang na nakatingin sa kinabukasan. Alam ng matanda na ang kanyang pagbisita ay ang huling ugnayan niya sa nakaraan ni Elena. Oras na para palayain ang manugang na itinuring niyang tunay na anak. Elena, tawag ni Don Teodoro. Tanggapin mo ang pagkakataong ito. Ang nakaraan ay tapos na. Huwag mo nang balikan ang anumang bagay na nagpabigat sa iyong mga pakpak. Lumabas ang matanda. Iniwan ang dalawa sa loob ng talyer. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng maliit na espasyong yon, ang init ng pagkakaibigan at ang bango ng bagong simula ay tila sapat na upang malabanan ang anumang lamig ng mundo. Ang bawat disenyo ni Elena sa kanyang mesa ay hindi na lamang mga tela. Ito ay mga simbolo ng isang babaeng hindi sumuko sa kabila ng lahat ng dagok ng tadhana. Ang araw ng exhibit ay dumating ng may dalang liwanag na tila bumabalot sa buong gusali. Ang gallery ay punong-puno ng mga taong nagmamasid sa bawat likhang sining ni Elena. Ang mga telang seda na dati ay ginagamit lamang sa kusina bilang basahan ay ngayon ay nakasabit ng marangal. Naglalabas ng kinang sa bawat pagtama ng spotlight. Habang naglalakad si Elena sa gitna ng mga bisita, suot ang isang disenyong siya mismo ang gumawa. Isang simpleng puting bestida na may bordang pilak. Ramdam niya ang titig ng mga tao. Hindi na ito ang titig ng panghuhusga na dati niyang nararanasan sa mansyon. Ito ay titig ng paghanga. Sa isang sulok, nakita niya si Ricardo. Nakatayo ang lalaki, mag-isa, nakikihalubilo sa dilim ng gallery. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena. Tila hindi makapaniwala na ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong Elena na dati niyang pinagsisilbi ng kape at pagkain sa kama. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi umiwas si Elena. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang nganangiti ay hindi mapait. Ito ay nganong ngiti ng isang taong nakatawid na sa malalim na ilog ng pagdurusa. Lumapit si Ricardo. Kahit naramdam niya ang distansyang nilikha ng pagkakataon. Napakaganda mo, Elena. Higit pa sa inaasahan ko. Salamat, Ricardo. Tugon ni Elena. Ngunit ang kagandahang nakikita mo ay hindi para sa'yo. Ito ay para sa babaeng matagal na nagtago sa ilalim ng iyong mga inaasahan. Nagsisisi ako. Mahinang bulong ni Ricardo. Sana ay binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay hindi hinihingi pagkatapos ng lahat ng nasira, wika ni Elena. Ang pagdurusa ko noon ang nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi dapat nagdudulot ng hapdi. Masaya na ako, Ricardo, at sana, sa iyong sariling paraan,
makahanap ka rin ng kapayapaan na hindi nakasalalay sa pagkontrol sa ibang tao. Umalis si Ricardo, hindi na naghintay ng sagot. Sa labas ng gallery, ang hangin ay sariwa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, narinig niya ang boses ni Julian na tumatawag sa kanyang pangalan. Elena, narito ang mga mamamahayag. Gusto nilang malaman ang inspirasyon sa likod ng koleksyong ito. Lumingon si Elena kay Julian. Ang lalaking ito ang naging saksi sa kanyang pagtulo ng luha at sa kanyang pagbangon. Hinawakan ni Julian ang kanyang kamay, isang haplos na hindi nananakot, kundi nagbibigay ng lakas. Ang inspirasyon? Tanong ni Elena sa sarili habang humaharap sa mga kamera. Ang inspirasyon ay ang bawat babaeng nagtitiis sa dilim, na naghihintay ng tamang pagkakataon upang maging liwanag ng sarili nilang mundo. Habang kumukurap ang mga flash ng kamera, ramdam ni Elena ang pagkawala ng huling tanikala na nagtatali sa kanya sa nakaraan. Ang gabi ay hindi pa nagtatapos at para sa kanya, ang bawat bukas ay hindi na isang pagsubok kundi isang canvas na handa na niyang pintahan ng sarili niyang kulay. Ang tagumpay ng exhibit ay hindi lamang nagdala ng pangalan kay Elena. Ito ang naging tulay upang makilala niya ang iba pang mga kababaihang nangangailangan ng pagkakataon. Napagdesisyonan ni Elena na gamitin ang bahagi ng kanyang kinita para magtayo ng isang maliit na samahan, ang Lilim ng Pangarap, isang grupo na nagtuturo ng pagtatahi at disenyo sa mga kababaihang nawala ng tiwala sa sarili dahil sa mga mapang-abusong relasyon. Isang umaga, habang abala si Elena sa pagtuturo sa isang grupo ng mga kababaihan, isang babaeng pamilyar ang pumasok sa kanyang talyer, si Marites. Ang dating kasambahay na ipinalit sa kanya ni Doña Consuelo. Ang mukha ni Marites ay bakas ang matinding pagod at ang kanyang mga mata ay tila laging natatakot sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Elena, maaari ba akong humingi ng tulong? Nautal na tanong ni Marites. Wala na ako sa mansyon. Hindi ko na kaya ang pagmamalupit nila. Gusto ko sanang matutong magtahi para may maipakain sa aking mga anak. Tinitigan ni Elena ang babaeng dati naging bahagi ng kanyang pagdurusa. Sa halip na puot, naramdaman niya ang isang matinding awa. Alam niya ang pakiramdam ng maging biktima ng kaparehong sistema ng pang-aalipin. Halika, maupo ka. Malambot na wika ni Elena. Hindi kita titingnan bilang kasambahay, kundi bilang isang babaeng gustong bumangon. Sa mga linggong sumunod, ang talyer ay naging pugad ng paghihilom. Si Elena, si Marites, at ang iba pang mga kababaihan ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento habang ang tunog ng mga makinang panahi ay nagsisilbing himig ng kanilang paglaya. Ang bawat tahi ay hindi lamang para sa damit. Ito ay pagtahi sa kanilang sariling dignidad. Samantala, sa mansyon, si Doña Consuelo ay naiwang mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok. Ang kanyang mga anak ay lumayo. At ang mga kaibigan niyang dati, laging nakapaligid ay nagsipag-alisan din nang malaman nilang wala na ang yaman ng pamilya. Ang mansyong dati puno ng ingay ng mga utos ay naging isang napakatahimik na libingan ng mga ambisyon. Minsan, nakikita siya ni Don Teodoro na nakaupo sa sala, nakatingin sa isang lumang album ng pamilya. Ang matanda ay wala ng lakas upang sumigaw, wala ng lakas upang manakit. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng kanyang pagkakamali. Isang araw, nakatanggap si Elena ng liham mula kay Don Teodoro. Elena, salamat sa pagpapakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang. Napagtanto ko na ang mansyong ito ay hindi na tahanan, kundi isang aral. Huwag mo kaming alalahanin. Ang kapayapaan mo, ang aking pinakamalaking tagumpay. Pagkabasa ng liham, inilagay ito ni Elena sa loob ng kanyang sketchpad. Hindi na siya babalik. Hindi na niya kailangang magpatawad ng personal
para maramdaman ang kapayapaan. Ang pag-unlad niya, ang pagtulong niya sa iba, at ang pagbuo ng isang komunidad ng mga babaeng malaya. Ito ang kanyang pinakamabisang sagot sa lahat ng kasamaang naranasan niya noon. Ang araw ay nagtatapos nang may payapang kulay ng kahel sa langit. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay. Hindi na ito mga kamay ng isang alipin. Ito ay mga kamay ng isang tagalikha, isang guro, at isang babaeng tunay na malaya. Ang hangin ng tag-init ay humahalik sa bawat sulok ng lilim ng pangarap. Hindi na lamang ito isang talyer. Ito ay naging isang komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang mga kababaihang humahanap ng sandigan sa ilalim ng paggabay ni Elena. Ang bawat tawa ng mga bata sa labas, habang ang kanilang mga ina ay abala sa paggawa ng mga burda, ay isang himig ng tagumpay na hindi matatawaran ng anumang material na bagay. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga materyales, pumasok si Julian. Hindi siya tulad ng dati na puro trabaho ang dala. Ngayon, may bitbit siyang isang maliit na pasasalamat, isang palumpon ng mga puting rosas. Para sa'yo, wika ni Julian. Ang kanyang ngiti ay payapa at puno ng respeto. Nakita ko ang pagod sa mga mata mo ngayong araw, pero nakita ko rin ang liwanag na hindi kailanman nawala. Ngumiti si Elena. Tinanggap niya ang mga bulaklak at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng obligasyon. Salamat, Julian. Salamat sa hindi pagpilit sa akin na maging iba. Salamat sa pagtanggap sa babaeng naging ako. Habang magkausap sila, isang balita ang dumating sa pamamagitan ng telepono ni Aling Rosa. Ang mansyon ng mga De Silva ay isa sa ilalim na sa subasta. Ang lahat ng karangyaan, ang mga antigong gamit, at ang mga alaala ng isang pamilyang binuo sa pagmamataas ay unti-unti nang nililimas. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis na tibok ng puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala na ang kabanata ng kanyang buhay sa mansyong iyon ay tuluyan na ngang natuldukan. Wala nang balikan. Wala nang mga anino ng nakaraan na susunod sa kanya sa kanyang pagtulog. Gusto mo bang pumunta? Tanong ni Julian habang hawak ang kanyang kamay. Kung kailangan mo ng kasama para sa huling pagpapaalam, nandito lang ako. Umiling si Elena. Hindi na kailangan, Julian. Ang pagpapaalam ay hindi nangyayari sa isang lugar o sa isang gusali. Ito ay nangyayari sa loob ng puso. Matagal na akong nagpaalam. Ngayon, ang tanging gusto ko ay magpatuloy. Sa gabing iyon, mag-isa si Elena sa kanyang apartment. Kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno, ang isa na itinago niya noong siya ay nasa mansyon pa. Binuksan niya ang huling pahina at nagsulat. Ang apoy na nanunog sa aking nakaraan, ang siya ring nagbigay ng liwanag sa aking landas. Hindi ako biktima. Ako ang tagapaghubog ng sarili kong tadhana. Sa labas ng kanyang bintana, ang buwan ay bilog na bilog, nagbibigay ng liwanag sa lungsod. Wala na ang Elena na laging nagmamadali, laging natatakot, laging nagtatanong kung siya ay sapat na ba. Ang babaeng nakatingin sa salamin ngayon ay isang taong alam ang kanyang halaga, isang taong marunong magmahal dahil siya mismo ay natuto ng magmahal sa sarili. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga saksi sa kanyang pagbabago, mula sa alipin ng mansyon tungo sa reyna ng sarili niyang buhay. Ang lilim ng pangarap ay hindi lamang pangalan ng kanyang samahan. Ito ay ang refleksyon ng kanyang kaluluwa. Isang lugar kung saan ang bawat pangarap ay binibigyan ng pagkakataong mamukadkad, malayo sa init ng apoy na sumubok na tumupok sa kanya noon. Ang paglipas ng panahon ay tila isang malumanay na ilog. Ang lilim ng pangarap ay hindi na lamang isang lokal na talyer. Ito ay naging isang institusyon na nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang kababaihan. Sa mga dingding ng kanilang malawak na gusali, nakasabit ang mga litrato ng mga babaeng dating walang boses, ngayon ay matapang nang humaharap sa hamon ng buhay. Isang hapon,
Habang nag-aayos si Elena ng mga sertipiko para sa kanilang mga graduate, dumating si Don Teodoro. Ang matanda ay payat na at ang kanyang mga hakbang ay mabagal na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Elena, nakita ko ang lahat, wika ng matanda habang pinagmamasdan ang mga kababaihang abala sa kanilang mga makina. Hindi mo lang tinahi ang mga damit, tinahi mo ang mga buhay na halos mapunit na. Niyakap ni Elena ang kanyang biyenan. Salamat, Tay. Kung wala ang tulong mo noon, marahil ay hindi ko mahahanap ang lakas na ito. Ang lakas ay nasa iyo na noon pa man, sagot ni Don Teodoro. Kailangan mo lang ng kaunting liwanag para makita ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang dumating kay Julian. Ang tawag ay mula sa isang ospital. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at mabigat. Nang ibaba ni Julian ang telepono, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Elena, si Ricardo. Siya ay nasa ospital. Nagkaroon siya ng malubhang aksidente sa sasakyan. Sinasabi ng mga doktor na kritikal ang kanyang kalagayan. Tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Ang lahat ng puot, ang lahat ng pait, at ang lahat ng mga alaala ng 15 taon ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkilala na ang isang bahagi ng kanyang nakaraan ay malapit ng maglaho. Gusto mo bang pumunta? Tanong ni Julian. Ang kanyang kamay ay nasa balikat ni Elena. Nagbibigay ng lakas. Tumango si Elena. Hindi bilang isang asawa na naghahanap ng pagbabalik, kundi bilang isang taong may sapat na pagkatao upang magbigay ng huling pagpupugay sa isang kabanata ng kanyang buhay. Pagdating nila sa ospital, ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga makina ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng ICU, nakita niya si Ricardo. Ang lalaking dati puno ng pagmamataas ay nakahiga ngayon, puno ng mga tubo at wire. Si Doña Consuelo ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay bakas. Ang matinding pagtanda at pagkaubos. Wala na ang reyna. Ang natira na lamang ay isang inang nagluluksa sa kanyang sariling mga pagkakamali. Tumingin si Ricardo kay Elena. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng malamig na pagtingin, ngayon ay puno ng pakiusap. Hindi na siya makapagsalita, ngunit sa bawat paghinga niya, ang bawat tunog ng monitor sa tabi ay tila isang pagpapaalam. Lumapit si Elena. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo. Sa pagkakataong yon wala nang puot, wala nang hinanakit. Ang tanging nararamdaman ni Elena ay isang malalim na pagtanggap. Patawad, Elena! Ang mahinang bulong ni Ricardo halos hindi na marinig, ngunit sapat para maunawaan ni Elena. Pinatawad na kita, Ricardo, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapayapaan. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Magpahinga ka na. Paglabas ni Elena ng silid, ang gabi ay tahimik. Sa ilalim ng mga bituin, huminga ng malalim si Elena. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala. Ito ay naging isang aral na naghubog sa kanya upang maging babaeng nakatayo sa harap ng kinabukasan, matatag, malaya at buo. Matapos ang libing ni Ricardo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buhay ni Elena. Hindi ito katahimikang nagdudulot ng kalungkutan, kundi isang uri ng kapayapaan na matagal niyang hinangad. Ang mansyon ng mga De Silva ay tuluyan ng naging bahagi ng kasaysayan at si Doña Consuelo ay nanirahan na sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang nagdulot sa kanya ng pag-iisa. Sa lilim ng pangarap, ang mga bulaklak sa hardin ay mas matingkad ang kulay. Si Elena ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga kababaihang nagtatawanan sa ibaba. Nakikita niya ang bawat isa sa kanila, mga babaeng dati ay pilit na yumuyuko. Ngunit ngayon ay unti-unti nang natututong tumingin sa langit. Lumapit si Julian sa kanyang tabi. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Tapos na ang lahat, hindi ba?
Tanong nito nang may malambot na tinig. Ang mga nakaraan ay tapos na, Julian. Sagot ni Elena habang tinatanggap ang tsa. Ngunit ang paglalakbay ay nagpapatuloy. Hindi natatapos ang pagtulong sa sandaling nakamit natin ang sariling kalayaan. Nagsisimula ito kapag ginamit na natin ang ating kalayaan para tulungan ang iba. Sa loob ng kanyang kwarto, kinuha ni Elena ang kanyang lumang kwaderno. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan siya sumulat noon. Sa ilalim ng kanyang mga naunang kataga, nagdagdag siya ng bagong pangungusap. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga taong nagdulot ng hapdi, kundi ang pagpili na maging mas maligaya kaysa sa kanila. Ang bawat pahina ng kwadernong iyon ay puno ng mga guhit at nota, mga alaala ng isang babaeng dumaan sa apoy, nasunog, ngunit hindi natupok. Sa halip, lumabas siya na parang ginto, pinatibay ng init at pinakinang ng karanasan. Isang batang babae ang tumakbo sa balkonahe, anak ng isa sa kanyang mga tinutulungan. Tita Elena, tingnan niyo, nakatapos na po ako ng aking unang tahi. Ngumiti si Elena at buong pusong niyakap ang bata. Sa mga mata ng batang iyon, nakita niya ang kanyang sarili noong siya ay bata pa, puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Ngayon, alam na ni Elena ang kanyang misyon. Hindi lamang siya isang designer, siya ay naging isang saksi sa pag-usbong ng maraming Elena na magiging matatag sa kani-kanilang sariling mga laban. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay rosas at gintong guhit sa langit. Sa talyer, ang tunog ng mga makinang panahi ay tila isang awit ng tagumpay. Hindi na ito tunog ng pagkaalipin, kundi tunog ng paglikha. Ang bawat tahi ay isang pangako na ang bawat bukas ay pag-aari na nila. Tumingin si Elena sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang bukas ay naghihintay. Wala na siyang hinahangad pa. Ang kapayapaang nararamdaman niya ay hindi nabibili ng yaman at hindi nadadaan sa anumang kapangyarihan. Ito ay bunga ng isang pusong natutong magpatawad, isang isipang natutong bumitaw, at isang kaluluwang natutong lumipad muli. Ang bawat umaga sa lilim ng pangarap ay nagsisimula sa tunog ng malalambot na haplos ng hangin sa mga kurtina. Hindi na ito ang ingay ng mga utos, kundi ang bulong ng pasasalamat mula sa mga babaeng natuto ng mangarap. Sa loob ng aking maliit na opisina, muli kong binuksan ang lumang sketchpad na naging saksi sa aking paglalakbay. Ang mga pahina nito ay hindi na malinis. Puno na ito ng mga guhit, nota ng mga tagumpay, at mga pangalan ng mga taong nakasama ko sa pagbangon.